Trivia number 1! Alam nyo bang mas maraming taste buds ang mga kabataan kaysa sa mga matatanda? Ang mga sanggol o infants, 30,000 humigit kumulang ang taste buds na nakakalat sa kanilang mga dila. Kaya nasa kanilang dila sa bibig. Habang tumatanda, nababawasan ang taste buds natin hanggang sa mga humigit kumulang 10,000 na lamang ang natitira. Oo, mayroong degeneration na nagaganap. 1/3 lang ito ng bilang ng original taste buds natin. Pagtungtong sa edad na 40, ay bumabagal nga ang pag-regenerate ng taste buds kaya nababawasan din ang ating panlasa. Kaya naman lasang-lasa ng mga bata ang pagkain. Talaga na, diba? Talagang with gusto kapag kumakain sila kasi talagang heightened ang kanilang eating experience dahil sa kanilang taste buds. Yan ang dahilan kung bakit dapat medyo bland muna ang ipinapakain sa mga sanggol kapag nag-uumpisa pa lamang silang kumain ng solid food. Ang high number of taste buds din nila ang dahilan kung bakit mapili sa pagkain ang mga bata. Kaya kailangan intindihin natin yan, okay? 5 flavors kasi ang nalalasahan ng ating taste buds. Matamis, maalat, maasim, mapait, at savory. O yung linamnam na dulot ng umami. Yung natural na linamnam ng pagkain. Gulay o prutas man yan, meron yung umami. Okay? Kabataan Trivia number 2! Okay, alam niyo ba na sa unang taon ng ating mga kabataan, doble ang paglaki ng kanilang mga utak, ng kanilang brain. Aba, nangyayari ito dahil sa mga interaksyon nila sa kanilang kapaligiran. Madali pong matuto at mag-develop ang mga infant. Kasi yung kanilang mga utak, aba, puno ng neural connections na patuloy na nabubuo at hinuhubog ng mga natatanggap nitong stimulation mula sa kanilang kapaligiran. Ang tawag po sa prosesong ito ay neuroplasticity, kung saan natututo po ang mga sanggol ng di hamak na mas mabilis kaysa sa mga adults. Kaya dapat po positibo ang mga nararanasan o itinuturo natin sa ating mga sanggol dahil nakatutulong ito sa kanilang early child development. Kabataan Trivia number 3! Alam niyo bang mas marami ang mga buto ng mga newborn kaysa sa mga adult. 300, humigit kumulang ang mga buto ng mga bagong silang na sanggol kumpara sa 207 bones ng adults. 207 ang mga buto ng mga adults. Bakit ba natin nasabi ito? Kasi yung iba mga buto ng sanggol ay connected pa, magko-connect pa yan habang lumalaki sila. At yung dami ng mga buto nila ay nakatutulong sa kanilang flexibility para mas madali silang makalabas sa sinapupunan ng kanilang ina. Yun. Kabataan Trivia number 4! Alam niyo bang napakahalaga ng physical activity sa mga bata? Para sa mga bata, isa ito sa mga paraan para lumakas ang kanilang mga katawan. Kapag kulang ang physical activity, naku, hindi po madedevelop ang kanilang stamina at syempre, ang physicality, di ba, ng kanilang yung overall na physicality nila. Mayroon pa nga mga pag-aaral na nagsasabing maaaring maapektuhan ang academic achievement ng mga batang hindi nakakapaglaro ng physical games. Ang pagtakbo, pagtalon, pag-akyat, pagbubuhat ng mga bagay ay nakatutulong para lumakas ang kanilang mga puso at baga. Yun, lung power, diba, and heart health. Tumitibay ang mga butot kalamnan nila, nakokontrol ang timbang at nababawasan din ang risk ng anxiety at depression at a very early age. Dala-dala nila ang mga benepisyo ng regular physical activity hanggang sa kanilang pagtanda. Kasama na ang pag-iwas sa mga sakit gaya ng heart disease, cancer, diabetes at marami pang iba. Kabataan Trivia number 5! Dalawang klaseng skills sa paggalaw ang mahalagang matutuhan ng mga bata. Ito ang gross motor skills at fine motor skills. Yung mga psychomotor skills ng mga kabataan. Sa gross motor skills, ginagamit ang malalaking muscles ng katawan para ma-develop ang balance, coordination at physical strength. Mga halimbawa ng gross motor skills na sinasabi natin, ang paglalakad, ang pagtakbo at paglundag.
Tinatawag namang fine motor skills ang dexterity ng mga kamay, hand and eye coordination, at syempre halimbawa ng fine motor skills ang paghahawak ng maliliit na mga bagay at ang pagkontrol nito, ang paggamit ng parehong kamay para sa isang gawain at ang pagdampot sa isang bagay gamit ang thumb o hinalaki at ilan pa mga daliri. Napakahalaga ng motor skills para sa development ng katawan ng bata. Sa katunayan, ini-improve din nito ang memory, attention, of course, memory retention at school performance ng mga bata. Fascinating, hindi po ba? Diba? Naranasan din natin ang lahat ng mga yan nung tayo minsan naging mga bata. Kaya't alagaan natin ang ating mga chikiting. Dahil kapag nabibigyan natin sila ng sapat na atensyon at pag-aaraga, pagmamahal, siguradong lalaki silang mabubuti at malulusog na mga mamamayan. Now you know! Because if Tony knows, everybody knows! Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!